Maraming pangarap si Haji noong siya ay bata pa lamang. Kagaya ng pagbabiyahe, makarating sa mga nagagandahang tourist spot sa buong Pilipinas at makakuha ng magagandang alaala sa mga ito sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato, katulad ng kanyang ama na si Mang Ricky. Maliban pa doon, may isa siyang pangarap na kahit minsan ay hindi niya ini-open up sa kanyang pamilya, ang maging isang pulis. Pangarap niya na iyon noon pa man, ang manghuli ng masasamang loob. Pero kapag kasama niya ang pamilya, tanging ang interes na lamang niya sa pangunguha ng litrato ang napag-uusapan nila. Kadalasan, ito ang pinag-uusapan nila ng kanyang pamilya kapag nagkakaroon sila ng bakanting oras sa tahanan. Hindi na niya nababanggit pa ang tungkol sa ibang bagay, lalo na at sinasaway siya kaagad ng kanyang ina at napagsasabihang ayaw silang mapahamak habang naghahanap ng mga gusto nilang maging pagdating ng araw. Kanya-kanya sila ng pagbabahagi ng mga saloobin nila sa buhay, mga gusto at ayaw. Nakadalasan naman talagang nangyayari sa loob ng tahanan ng isang nagmamahalang pamilya. Katulad na lang ngayon, kung saan masayang nagkukulitan sina Haji at ang kanyang amang si Mang Ricky, ang inang si Aling Sofia at ang ate Sharon niya. Araw naman iyon ng linggo, kaya walang pasok si Sharon sa call center, kung saan kontraktual lamang ito. Isa siyang college graduate, ngunit dahil nagtapos siyang isa lamang normal na estudyante, ay naging mahirap sa kanya ang swerte. Wala pa din siyang permanenteng trabaho at walang saktong income. Ay nako, tama na nga yan. Biruan kayo ng biruan. Palibhasa may pasalubong kayo ngayon sa tatay niyo. Nakangiting wika ni Aling Sofia at idinulot naman ang juice. Binili niya ang pangmeryenda mula sa perang sinuweldo niya sa pagsa-sideline sa paglalabada sa kapitbahay at sa mga mayayamang kakilala. Ito na lamang ang naging trabaho niya simula nang tumigil na siya sa pagtatrabaho sa isang tindahan bilang sales lady. Naging mahirap ang sitwasyon nila noong dalawa na ang kanilang anak ni Mang Ricky. Wala na silang mapag-iwanan sa mga bata, kaya napilitan siyang mag-full-time housewife na lamang. Samantala, isa namang letratista si Mang Ricky. Kadalasan ay sa mga magagandang pasyalan sa Maynila lamang siya nangunguha ng litrato. Kaso lang, noong naging uso ang mga high-tech na kagamitan, gaya ng Digicam at SLR camera, ay unti-unti na ding humina ang kita sa hanap buhay niya. Hanggang sa naging uso na rin ang cellphone na may malilinaw na kamera. Kaya halos wala nang magpakuha ng litrato sa kanya kapag nasa luneta siya at nag-aalok ng serbisyong paglilitrato. Kaya hindi nagtagal ay kinailangan na niyang huminto sa ganoong trabaho. Mukhang masarap po itong juice nyo, Nay ah. Pilyong wika ni Haji at dinampot ang isang baso na may lamang malamig na inumin. Abay oo, mas masarap pa nga yan kaysa sa mga tindahang inumin sa labas. Sambit naman ang nanay niya. Nagkatinginan kaagad ang magkapatid. Sa tuwing na pinapaalalahanan sila ng kanilang ina na huwag bastang kakain o bibili ng mga pagkain mula sa labas, mahirap na daw. At uso pa naman ang hawaan sa kanilang lugar noon pa man. Kaya nasanay na din sila na tanging mga pagkaing niluluto ng ina ang kanilang kinukonsumo. Mas mabuti na iyon kaysa makipagsapalaran sila sa mga pagkaing hindi naman nila alam kung ano ang totoong sahog. Nga pala, Nay, aalis ako mamayang hapon. May trabaho ako kay Sir Onad. Wika ni Haji. Nakilala niya ang amo niya ilang buwan na ang nakararaan. Nagsimula lang sila sa simpleng pagkuha ng larawan ng mga hayop, bulaklak at kahit anong bagay na may buhay. Nagawa naman niyang manguha ng litrato
gamit ang isang second-hand SLR camera na regalo sa kanya ng ama niyang si Mang Ricky. Nakakatulong din naman siya kahit papaano dahil hindi na siya nagtapos pa ng pag-aaral. Naging bulakbol si Haji noong araw at nasasayang lang ang baon sa eskwela, kaya napagdesisyonan na lamang ng kanyang mga magulang na patigilin na lamang siya sa pag-aaral. Sa ngayon, parakit-rakit na lang siya para magkapera. Mabuti na lang at nakilala niya si Sir Onad. Mabait ang lalaki at hindi nauubusan ang ipapagawa sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiwari ng binata ay mahalaga ang ipapatrabaho nito. Paano'y sa isang mamahaling restaurant sa Mabini siya pinapapunta ng amo. Mabuti na lang pumayag ang kanyang mga magulang na umalis siya sa kondisyong huwag siyang magpapagabi. Masyado nang delikado sa panahon ngayon, lalo na't maraming masasamang loob ang naglipana sa kalsada. Pasado alas 5 ng hapon nang dumating sa restaurant si Haji. Katulad dati, nakaporma siya at animoy dinilaan ng sawa ang buhok dahil sa sobrang lagkit. Nasa pinareserve na niyang mesa si Sir Onad, kaya napapahiyang binati ni Haji ang lalaki. Pasensya na po at natagalan ako, sir. Hindi ko po kasi sigurado kung talaga bang dito tayo magkikita. Abay, bakit naman? Ngayon lang po kasi ako nakapasok sa lugar na ito. Ang mahal kaya dito, tapos sosyalin pa. Sabi ng binata, saka tumingala pa at inilibot ang tingin sa paligid. Hindi siya makapaniwala na sa unang pagkakataon, makakapasok siya sa kainang iyon, kung saan puro mayayaman lamang at mapepera ang kayang bumili at kumain sa lugar na iyon. Tumawa si Sir Onad, na waring aliw na aliw sa inaasta niya. Matapos mag-order, sinabi kaagad ni Sir Onad ang rason kung bakit niya ipinatawag ang kanyang paboritong empleyado. May bago akong project sa iyo, bata. Bungad kaagad ng lalaki pagkaupo ni Haji sa kanilang pwesto. Ano po yun? Ang trabahong ito ay 5 beses na doble sa dating kinikita mo mula sa akin. Hala, sigurado ka po, sir? Sus, baka naman photographer lang ako ng mga nude artist mo. Natawa si Sir Onad. Hindi ganon ang ipapagawa ko sa iyo. Panimula pa nito. Gusto kong mag-launch ng bagong line of magazine tungkol sa mga supernaturals. Kagaya na lang ng mga mangkukulam, aswang, tikbalang, at mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Gaya ng mamutya at anting-anting. Isa sa ilalim kita sa 2 linggong crash course para matutunan mo kung paano kumuha ng larawan sa madilim o sa sitwasyon ng mabilisan at kaunti ang liwanag. Huwag kang mag-alala, sagot ko na lahat. Seryoso po ba kayo riyan, sir? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi naman siguro ako mukhang nagbibiro, hindi ba? Naisip ko kasi na may potensyal ka na mas laliman pa ang kaalaman mo when it comes to photography. Yung tipong a picture that can tell a story. Kailangan mong matutunan kung paano mag-interview sa mga lokal sa bawat lugar na mapupuntahan mo para makuha ang history ng lugar. Gusto ko ng litrato na magsisilbing evidence na ang bawat nilalang sa mundo, tao man o may kababalaghan, ay totoong nag-i-exist at hindi lang basta haka-haka ng iba. Namangha si Haji sa mahabang paliwanag sa kanya ni Sir Onad. Interesante para sa kanya ang trabahong pinapagawa nito. But most of all, nasilaw siya sa laki ng isisweldo sa kanya ng kanyang nag-iisang boss. Sayang naman kung tatanggihan niya pa. Bakit po parang interesado kayo sa mga nilalang na katulad ng nabanggit mo kanina, Sir Onad? Pasensya na. This is not the time para ikwento ko sa iyo ang mga rason. Ang kailangan ko lang malaman, tatanggapin mo ba ang offer ko? In every travel, may 5,000 cash na travel allowance ka. Bukod pa doon, ang another 5,000 cash na pocket money mo. Kapag nagtagal ka naman sa kada lugar na pupuntahan mo,
Bibigyan kita ng additional allowance na 2,000 pesos kada linggo na ipapadala ko via e-wallet o remittance center kung meron man sa bawat lugar na mapupuntahan mo. At kapag may finish project ka na, ay may another 5,000 pesos ka ulit na matatanggap sa akin pagkatapos mong isubmit ang mga pictures and research details. Nanlaki ang mga mata ni Haji sa narinig. Pakiwari niya, hindi lang ang kanyang pangaang nanigas mula sa sinabi ni Sir Onan. Mukhang maging ang kanyang buhok ay nanigas na rin. Kagaya ng kahit ang hangin ay hindi ito magagawang guluhin dahil sa pumadang inilagay niya sa ulo. Kahit kasi nasa millennial generation na siya, ay iniidolo niya pa rin ang artistang si Jerry Craval na makikita niya sa palabas na kumikintab ang buhok dahil sa pumada. Tatanggapin ko po ang offer niyo, sir. Sayang naman po kung papalagpasin ko ito. Alam niyo namang mahirap ang palaging kapos. Malaking tulong din ito sa pamilya ko kung sakali. Tumango naman si Sir Onad at iniabot ang kamay sa kanya. Palatandaang nagkakasundo na sila. Magpaalam ka ng maayos sa pamilya mo. Mula nang pumayag ka sa deal natin dalawa, ay kailangan mo munang tumira sa bahay ko para sa training. Kopya po, sir. Kinagabihan nga, nagkaharap sina Haji, Aling Sofia at Mang Ricky. Wala si Ate Sharon dahil naka-duty ito sa call center at naka-graveyard shift. Umaga pa ang uwi nito. Mukhang kanina ka pa tulala, anak. May sasabihin ka ba? Tanong sa kanya ni Aling Sofia na nahalata kagad ang kakaibang timpla ng mukha ni Haji. Napakamot ng ulo ang binata sabay ngiti. Opo inay. Magpapaalam po sana ako sa inyo. Nagkatingin na naman kaagad ang mag-asawa sa tinura ng kanilang bunsong anak. Base sa nakikita nilang reaksyon nito, ay mukhang mahalaga nga ang sasabihin nito. Ano yun, anak? Ani Mang Ricky. May bagong project po para sa akin si Sir Onad. Tungkol pa din sa pangunguha ng mga larawan. Aniya. Interesanting na patingin kaagad sa kanya ang ama at ina. Kaya naman, kaagad siyang nagpaliwanag. Sinabi niyang kailangan niyang bumiyahe para magpunta sa mga historical na lugar kung saan kukuhanan niya ng litrato ang mga artifacts at sikat na tourist attractions. Kagaya ng napagkasunduan, walang binanggit si Haji patungkol sa kababalaghan, partikular na sa mga aswang. Ipinaliwanag niya din na malaki ang sweldo at 5 beses pa ang doble nito kaysa una niyang parakit-rakit lang. Ayos yan, anak ah! Sama mo naman ako dyan! Wika pa ni Mang Ricky. Natawa kaagad si Haji na pilit tinatago ang tensyon dahil sa sinabi ng tatay niya. Hayaan mo po, itay. Ipagpapaalam kita kay Sir Onad kapag okay na ang trabaho ko sa kanya. Kinalunisan, maagang nag-report kay Sir Onad si Haji. Ipinaliwanag kaagad sa kanya ng amo kung bakit kailangan siyang isubsob sa training. Hindi lang basta larawan ang kinukuha nila, kundi ang buhay na ebidensya. Ito ang dahilan kung bakit halos hindi na siya nakakauwi sa kanila sa loob ng 2 linggo. Makalipas ang mahihirap niyang training at ensayo, ipinakuha na sa kanya ni Sir Onad ang isang folder kung saan nakalakip ang impormasyon ng kanyang unang assignment. Kasama dito ang isang maletang naglalaman ng mga damit na binili para sa kanya. May ilang canned goods at biskwit na rin. Sa hidden pocket naman ng maleta, mas dumoble ang pagkamangha ni Haji. May langis, buntot pagi, holy water at asin. Wow, kumpleto ah! Napansin ni Haji habang hinahalongkat ang maleta. Sinadya namin yan dahil hindi ka pwedeng basta lang kakain sa mga lugar na iyong mapupuntahan para hindi ka mayanggaw o madali ng mangkukulam na magaling sa panlalason. Bago mo kainin ang mga pagkain na ihahanda nila sa iyo, ipatak mo muna ang kalamansi nang sa gayon, malaman mo kung normal na pagkain lang ba ang inihahain nila sa iyo. Paliwanag ng lalaki
Sabay iniabot pa sa kanya ang isang maliit na kamera. Pero high specs iyon at maganda ang ilalabas na photo quality kahit pa sa low light. Sir, bakit mukhang luma at may gasgas ang kamera na binigay nyo? Bago ang kamera na iyan, isang brand new kamera na idinaan lang sa IT department para sadyaing lagyan ng gasgas at mag-itsurang luma. Alam mo naman na ang mga mamahaling bagay ay mainit sa mata ng mga magnanakaw at tulisan. Tumango-tango si Haji. Nakaramdam siya ng excitement. Pakiwari niya, hindi lang siya basta litratista, kundi isa ng secret agent, kagaya ng pinapangarap niya. Nariyan ang mga bagay na kailangan niya sa pagdidisguise at ang pag-aaral sa tamang kaugalian at paniniwala ng taong nakatira sa lugar na kanyang pupuntahan. Nang sa gayon ay hindi siya gaanong masita ng mga lokal doon. Pagkuhay, nanginginig pa ang mga kamay na tinanggap ang perang paunang bayad ni Sir Onad sa kanya. Magpahinga ka ng maaga. 7 a.m. sharp ay dapat nandito ka na. Naipareserve na kita ng kwarto sa resort. Binasa ni Haji ang mga papel na nasa folder nang makahiga na siya sa kama. Tulog na ang mga kasama niya sa bahay at hindi naman makikita ng mga ito ang ginagawa niya. Habang wala pa siya sa misyon, ay kailangan pag-aralan niya ang mga bagay na dapat ay papairalin niya bukas pagdating sa lugar na kailangan niyang puntahan. Kinaumagahan, naghanda si Haji. Kagaya ng nakagawian, nakapumada na naman siya at suot sa leeg ang isling na siyang nagkakabit sa kamera para manatili itong nakasabit sa kanyang leeg. Aba, ayos ang forma natin ngayon ah. Biro ng kanyang ate Sharon na nakasalubong niya sa labasan. Natawa naman si Haji. Te, ikaw na muna ang bahala kina nanay at tatay ha. Mahina niyang sambit na ikinatango naman ng ate niya. Oo naman, pasalubong ha. Kaway lang at tango ang isinagot niya sa kanyang ate. Saka pinara na ang taxi na maghahatid sa kanya sa bahay ni Sir Onad. Mula doon, isang van naman ang babiyahe mula sa Maynila hanggang sa Batangas na maghahatid sa kanya sa paradahan ng tricycle kung saan siya sasakay ulit para maihatid siya sa beach resort kung saan kailangan niyang makakuha ng larawan ng mga aswang. Base sa narinig niyang balita, ang nasabing beach resort ay kilala sa dami ng nagpupuntang turista na kahit kailan ay hindi na nakakabalik ng buhay. Lagi tuloy pinagdududahan na baka may pamayanan ng mga aswang sa nasabing lugar dahil na din sa mga iilang lokal na nakasaksi ng pag-atake ng nasabing nilalang. Kampante si Haji na magagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Alam niya, bukod sa pagtanggap ng assignment na ito, ilan din sa mga pangarap niya ang natupad nang wala siyang inaalalang gastos, effortless kumbaga. Nagagawa niyang magbakasyon and at the same time nagtatrabaho rin. Paano Haji? Hanggang dito na lang ako. Tumawag ka na lang kapag magpapasundo ka na. Wika sa kanya ni Mang Ramil na siyang driver ni Sir Onad. Sige po Mang Ramil, mag-iingat din kayo. Ako na ang bahala. Wika niya sa matanda at hinila na ang kanyang mga kagamitan pababa ng sasakyan. Palingon-lingon siya sa bawat gilid ng kalsada. Binasa niya ang isang malaking signage na nagpapaalam na nasa isang barangay siya. Welcome to San. Hindi niya na itinuloy ang sasabihin nang kawayan siya ng isang tricycle driver na kasalukuyang nakahinto sa gilid ng kalsada. Tingin niya, hindi ito pumila sa paradahan at namimik up na lang ng pasahero. Totoy! Saan ka? Naisip niya lumapit na lamang sa lalaki. Mga kaedaran ito, kagaya ni Mang Ricky. Alam niyo po ba kung saan banda ang beach resort na ito? Dumukot siya sa bulsa at ipinakita ang flyers na ibinigay sa kanya ni Sir Onad bago siya bumiyahe. Tinanggap naman kaagad ng matanda ang papel at binasa.
Ang kanina'y tuwang ekspresyon sa mukha nito, napalitan ng pagkabahala. Pagkuhay, ilang beses na nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa papel. Totoy, sigurado ka bang sa beach na ito balak mo magpunta? Bakit po? May problema po ba? Inilapit ng matanda ang mukha sa tenga ni Haji. Totoy, kalat sa aming lugar ang mga nangyayari sa loob ng beach resort na iyan. Hindi lang masasamang loob, kundi mga aswang ang pinagdududahang nananahan dyan. Tsaka, marami namang beach resort dito, Totoy. Sa iba ka na lang magpunta. Kahit libre na ka na sa pamasahe, huwag ka lang tumuloy dyan. Wika ng matanda na ikinakunot ng noo ni Haji. Bakit naman po? Sa lugar na iyan naroon ang mga kaibigan ko, Manong. Rason niya pa rito. Napatingin sa kanya ang matanda. May nauna na sa iyo sa lugar na iyon? Opo, Manong, at kailangan ko silang sundan. Sumakay na siya sa tricycle kahit hindi pa sila nagkakasundo ng matanda. Teka lang, Totoy. Pakyawin ko na ho, 100. Aniya at nagbayad kaagad para hindi na tumanggi ang driver. Kagaya nga ng inaasahan, minaniobra na ng tricycle driver ang kanyang sasakyan. Sa isipan niya, naaawa siya sa mga kabataang nagpapadala sa kagandahang pinapakita ng beach resort na alam niyang naging buwisan ng buhay ng maraming tao. Sige, pero hanggang labasan lang ako ha. Hindi na kita maihahatid sa mismong beach resort. Dahil nga wala naman siyang ibang masasakyan, pumayag na lang din si Haji. May kalayuan pa ang nasabing beach mula sa highway. Bababa pa, tapos maglalakad siya sa munting iskinita, saka makakarating sa baybayin. Mula doon, matatanaw na niya ang ilang cottages na nakahilera sa gilid. May nag-iisang malaking gusali naman na animoy hotel kung saan naroon ang ilang kwarto na pwedeng paupahan maliban pa sa mga cottages. May sariling recreation center at restaurant. May swimming pool pa sa rooftop at kumpleto sa mga amenities. Dati, ayon kay Sir Onan, ay wala pa ang gusaling iyon. Ngayon na medyo advanced na ang teknolohiya, ay hindi naman na siguro problema sakali mang maging mas maunlad na ang resort sa kabila ng katotohanan na nababalot ito ng kababalaghan. Pasado 4:00 na nang makarating siya sa lugar na iyon. Walang gaanong tao maliban sa mangilan-ngilang mangingisda na makikita sa laot. Mga taong siguro ay guest din ng resort at mga empleyado. Tahimik naman ang kabuuan ng lugar at mukhang seryoso ang mga tao roon. Naisip niya ang saglit na huminto para manguha ng litrato. Ang ganda ng lugar na ito masyadong malaparaiso. Bulalas niya pa at kinunan ang lahat ng magagandang anggulo na pwede niyang kuhanan. Nang makakuha ng gustong anggulo, ay kaagad naman siyang nagpatuloy sa paghakbang. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, may nakasalubong siyang isang matandang babae. Tila nagulat ito nang makita si Haji. Binati niya ang matandang babae. Magandang hapon po, Lola. Aniya. Isa sa napag-aralan niya ay ang maging magalang sa mga nakakatanda, lalo na sa mismong mga lokal na taga roon. Kapag magaling siya makipagkasundo o di kaya ay may nalalaman siyang kaunting impormasyon tungkol sa kaugalian at paniniwala, magagamit niya ito para makuha ang loob ng mga tao. Magandang hapon naman na po. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Hindi mo ba alam na bawal ka ng abutan ng gabi sa daan? Hindi maintindihan ni Haji ang nais na itura ng matanda. Gayunpaman, nagsilbi itong babala na kailangan mag-ingat ng binata sa lahat ng bagay na naririnig niya. Ay, hindi naman po ako uuwi ngayong gabi. Kailangan ko lang matutuluyan. Ano? Sa lugar na yan? Mapapahamak ka lang. Nginitian lang ni Haji ang matanda, saka iniwan.
Alam naman niyang mahalaga ang misyon, kaya ginawa niya ang lahat para matanggihan ang paglabas ng babala sa bibig ng matanda. Dalawa na po kayo nagsabi niyan, pero hindi naman po pwedeng basta ko na lang ikansila ang mga kailangan kong gawin sa lugar na ito. Masyado akong nag-iabala sa trabaho at gusto kong makapagpahinga man lang kahit ilang araw. Pagrarason niya, kahit na ang totoo, wala naman talagang katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Kailangan niya lang kasing gawin na ang trabaho niya. Umiling ang matanda at yumuko na hindi man lang siya tinitignan. Ikaw ang bahala. Basta, binalaan na kita. At tuluyan na nga itong umalis. Nagpatuloy naman si Haji sa paglalakad hanggang sa makalapit siya sa restoran. Nalalanghap niya ang nakakatakam na amoy ng lutong pagkain. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na mas lumapit pa sa loob. Sa bawat nadadaanan niya, nangunguha siya ng litrato. Iilang shots din ang nakunan niya, saka nagpa siyang umalis na. Tatalikod na sana siya nang tawagin siya ng isang staff sa resort. Sir, saglit lang. Nagmadali pa sa paglapit sa kanya ang isang naka-uniforming babaeng staff na may suot na nameplate. Binasa niya iyon. Ami ang pangalan. Sir, nakapagpa-reserve ka na po ba ng room? Tinanguan ni Haji ang babae at binigay ang detalye niya. Hinanap nito kaagad sa computer ang kanyang pangalan at ilang sandali pa, isang bellboy na ang lumapit sa kanya. "This way po, sir." Giya sa kanya ng lalaki at dinala siya sa isang hallway na sa tansya niya ay may 10 pinto. Sa room 8 siya dinala ng lalaki. Maganda naman ang kanyang kwarto pero hindi siya dapat magpakakampante sa paligid. Sa loob ng kwarto niya, may nakahanda ng pagkain at alak. Compliments daw galing sa management. Umiling si Haji. Hindi niyo ako mahahawaan. Akala niyo ha? Mamamatay muna ako bago niyo magawa yun. Bulong pa ni Haji sa kanyang sarili. Muli, kinunan niya ng litrato ang pagkain. Sisig, pansit at mushroom soup. Tapos inilabas niya na ang dalang kalamansi. Piniga ang katas nito sa pagkain at naghintay. Ilang saglit pa niyang pinagmasdan ang mga pagkain hanggang sa tuluyan na niya makalimutang kailangan niya pala itong kuhanan ng larawan. Kasabay noon ay may umalingasaw na masangsang na amoy mula sa mga pagkain. Naglabasan ang mga uod sa bawat piraso ng karne at nagbago din ang kulay nito. Literal na nag-iba ang grano. Inalala ni Haji ang naging training nila ni Sir Onad. Natitiyak niyang karne ng tao ang nakahain sa kanyang plato ngayon. Hindi niya ito pinalagpas at kinuhanan pa ng litrato. Hindi naman ito ang panahon para matakot siya. Kailangan niya ang mga ebidensya, kaya kumuha ulit siya ng mga larawan at walang anumang tinapon ang mga pagkain na parang walang anumang nangyari. Kinahapunan, nagpa siyang lumabas si Haji. Palihim niyang kinuhanan ng larawan ang paligid, maging ang bawat sulok ng hotel. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho, may napansin siyang mga bulto ng tao sa madilim na bahagi ng beach. Palihim siyang lumapit doon at nagkubli sa mga bato. Naghintay siya hanggang sa tuluyan na ngang kumagat ang dilim. Nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Tiempong nakatuwad ang sa tansya niya ay 3 kababaihan. Hubot-hubad at nagpapahira ng langis sa kanilang mga katawan. Ilang sandali lang, dahan-dahan na silang nagbago ng anyo. Sanlaksang kilabot ang naramdaman ni Haji. Kakaiba ang tibok ng kanyang puso. Nababalot ng matinding takot. Gayunpaman, mabilisan niyang pinatay ang flash ng kanyang kamera para malaya siyang makakuha ng larawan. Tamang-tama na sa bawat click niya ng kamera ay nakikita ang unti-unti namang pagbabago ng mga babae. Kalaunan, naglaho na ang kanilang maamong mukha at balingkinitang mga katawan. Napalitan na ng mapupulang mga mata. Ang balat ay umitim at nag-iba.
Ang kanilang mga katawan ay naging malahalimaw. Higit sa lahat, naglalaway ang kanilang bibig at nagkaroon ng matatalas na pangil at kuko. Diyos ko, anong klaseng mga nilalang ba sila? Gulat na wika ni Haji at sunod-sunod ang larawang kinukuha niya. Hindi siya papayag na hindi niya makunan ang mga mahahalagang detalye sa resort na kinaroroonan niya ngayon. Kaya naman, naghanap pa siya ng mas malalapitan na pwesto. Ngunit isang malaking pagkakamali pala iyon. Paano'y hindi sinasadyang. Nakapatid siya ng maliit na bato sa paanan, kaya gumulong ito at naglikha ng ingay. Nakita niya ng manlisik ang mga mata ng mga aswang at suminghot sa ere. May tao sa paligid. Nanggigigil na wika ng isa sa mga aswang, kaya naalarma ang dalawa at nagkanya-kanya sa paghahanap ng kung sino. Natanaw siya ng isa sa kanila na tumatakbo, kaya naman nanggigigil ang mga ito na humabol. Ayun siya! Habulin! Samantala, kinakabahang inilabas naman ni Haji ang kanyang dalang buntot ng pagi. Sinisiguradong hindi rin mahuhulog ang sukbit na kamera sa leeg. Dito niya kailangan subukin ang kanyang tatag at tapang sa pakikipaglaban. Hindi naman pwedeng basta na lang siyang aatras. Kailangan niyang makaligtas. Tumakbo siya at nagpunta sa dalampasigan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at sinalubong ng saboy ng tubig ang isa sa mga aswang. Galit itong nagwala matapos matamaan sa mukha ng tubig dagat. Habang sumusugod siya, sinamantala naman ni Haji na kunan ng litrato ang mga aswang. Si Parito, suntok sa kaliwang kamay ang ginagawa niya. Ito marahil ang dahilan kung bakit medyo nahihirapan siyang depensahan ang sarili niya. Nang sa tingin ni Haji ay alanganin ang mga kilos niya, tumakbo na siya ulit at kaagad na nagtungo sa madilim na bahagi ng mga nakahilirang cottage. Pinagkakatok niya ang bawat pintong nadadaanan pero hindi niya maintindihan kung bakit tila walang kahit sino ang rumirespondi sa kanya. Sa madaling salita, siya lang yata ang tao sa lugar na iyon. Mabilis siyang lumibot sa isa sa mga cottages at nagpunta sa loob ng naroong higaan. Nanginginig ang katawan, napilit niyang sinisiksik ang sarili sa ilalim ng kama at nakiramdam. Naririnig niyang nagkakagulo na ang mga aswang habang inuutusan ang kanyang mga kasamahan. Nararamdaman ni Haji ang pagkatakam sa mga kilos nila, ang panginginig ng mga kalamnan at pagsingasing, ang paglanghap sa kanyang amoy na alam niyang isa sa mga kakayahan ng mga aswang para mabilis na makahanap ng biktima. Hindi na siya gumalaw nang maramdamang kumukulo ang botelya ng langis sa kanyang bulsa. Hindi na siya nagtaka dahil nasa pamayanan siya ng mga aswang. Nang matahimik ang paligid, saka siya naghanap ng paraan para makakalap pa ng mas maraming ebidensya. Napagtanto niyang ang pintuang pinasukan niya ay papunta sa stockroom at kusina ng restoran. Dito, hindi lang nagulantang si Haji, nandiri siya at nasuka nang makitang may ilang bangkay din ng tao sa loob. Nasa proseso ng pagkakatay. May mga bata, matatanda at babae, maging mga lalaki. Lahat na sa tingin ng mga aswang na kanilang pakikinabangan ay nakatambak lang sa lugar na iyon. Panginoon ko, anong klaseng lugar ito? Muntikan pang humagulgol ng iyak si Haji nang makitang may sanggol pa sa isang malaking planggana. Nakababad sa tubig at namumutla na. May malaking kawa naman sa kabilang dako ng kusina at kumukulo na ang mainit na tubig na laman nito. Sa kabilang silid, may iilang taong abala sa paghihiwa ng rekado na ipansasahog sa karning tao na kanilang niluluto. Masahol pa sa hayop ang ginagawa ng mga nilalang na ito. Walang pinalampas si Haji sa lahat ng iyon. Kinuhanan niya ng litrato lahat, pati na ang mga mukha ng mga bangkay na naroon. Ilan sa kanila ay tila ilang linggo na sa lugar na iyon
Nakasisindak at nakahihindik ang sinapit ng mga tao sa kamay ng mga aswang. Nagtago kaagad si Haji nang marinig ang mabibigat na yabag ng mga humahabol sa kanya. Hindi siya napansin ng mga ito nang dumaan sila sa kusina dahil mabilis ang kilos na nagpanggap siyang patay saka nagpadagan sa isa pang bangkay. Tiniis niya ang masangsang na amoy kaysa naman mapahamak siya at mahuli ng mga aswang. Nakasisiguro siyang masahol pa sa ginawa ng mga ito sa naroong bangkay ang gagawin sa kanya oras na mahuli siya. Nasaan ang letratista? Nahuli niyo ba siya? Wala kaming nakitang tumaan rito. Pero naaamoy ko siya. Nararamdaman ko. Malapit lang siya rito. Hindi na halos humihinga si Haji, ngunit kailangan niyang makalayo sa lugar na iyon. Sapat na ang nakuha niyang ebidensya, kaso lang sa kamalas-malasan, nakalika naman siya ng ingay pagkatapos niyang bumangon para umalis na sana. Gayon na lang ang pagmumura niya. Nakita na siya ng mga aswang at pinalibutan, dahilan para makorner na siya. Sa tingin mo ba, makakalabas ka rito ng buhay? Bungad sa kanya ng isa sa mga aswang. Matindi ang paglalaway nito, kaya hindi siya mapalagay. Inilabas niya ang buntot pagi at umaktong makikipaglaban. Humalakhak naman ang iba sa mga aswang. Sa tingin mo ba, matatalo mo kami gamit yan? Tandaan mo, mag-isa ka lang. Marami kami. Kaya ka naming patayin at saktan sa isang iglap lang. Kaya sabihin mo sa amin, sino ang nagbadala sa'yo at ano ang kailangan mo sa lugar namin? Walang nagpadala sa akin. Gusto ko lang ng tahimik na bakasyon. Pero kayo ang nakita ko. Ganting sigaw naman ni Haji. Palihim niyang ibinalik ang flash ng kanyang kamera at hinayaang magsalita pa ang mga aswang. Ngunit nang maitapat niya sa mga ito ang kamera, ay malakas ang loob na pinindot niya ito para kuhanan sila ng litrato. Ilang sandali lang nasilaw ang mga aswang sa liwanag na dulot ng flash ng kamera. Sinamantala ito ni Haji at tumakbo papalabas ng kusina. Sa buhanginan siya dumiretso at doon na naman napatigil nang makitang hinahabol din siya ng mga aswang. Susugod na sana ang mga ito, ngunit isang babae ang dumating na may dalang bagakay na sibat at kabisadong pinagsasaksak ang ilan sa mga aswang na nasa malapit sa kanila. Maya-maya pa, hinawakan ng babae ang kanyang kamay at hinila papalayo sa lugar na iyon. Tara na! Hindi natin sila mauubos. Isang buong pamayanan sila. Sigaw ng babae na ikinatango naman ni Haji. Napagtanto niyang marami din palang dala ang babae dahil habang tumatakbo sila ay may hinahagis itong kung anong bagay na may lamang langis at matapos maibato ay sumasabog. Ilan sa mga aswang na sinubukan silang habulin ay hindi nakaligtas at sa halip nasunog at tuluyan ng pumanaw. Mabilisan silang sumakay sa motorsiklong nakahimpil sa gilid ng daan. Umangkas ka na! Sigaw ng babae saka pinaharurot ang motorsiklo niya at iniwan ang mga nagwawalang aswang. Sa haba ng biyahe nila, hindi man lang niya naramdamang natakot ang dalaga. Kaya nang binabaybay na nila ang kahabaan ng daan, ay kinausap niya na ang babae. Tinulungan mo ako. Maraming salamat. Bakit mo ginawa yun? Hindi mo kilala ang mga aswang na yon. Sila ay mortal na kalaban ng aking mga magulang. Sila ang pumatay sa nanay ko. Binalak kong gumanti sa tulong ng tatay kong albularyo. Ngunit hindi ko nagawa ang misyon ko nang makita kita. Kinailangan kitang iligtas muna bago ako kumilos. Hiningi ng dalaga ang address niya kaya sumagot siya. Huwag mo na akong ihatid sa amin. Sa nanlilimahin niyang itsura, imposibleng hindi mag-alala ang kanyang mga magulang kapag nakita siya, kaya kailangan niyang ayusin muna ang sarili. May mga hawak ang larawan ng mga aswang.
Kailangan nating magkita bukas para makausap kita tungkol sa kanila. Seryosong wika ng babae. Muli siyang umangkas sa motor nito at sumama sa babae sa tahanan nito. Hindi pwedeng malaman ng mga magulang niya ang nangyaring engkwentro. Pagkarating sa bahay, hinarap siya ng babae. Alam kong naging mahaba ang araw na to para sa atin. Pero kailangan mong magpahinga. Bukas na bukas, mag-uusap tayo. Tumango si Haji at napasapo sa kanyang dibdib. Akala niya laro-laro lang ang kanyang naging misyon. Wala sa hinagap na ang mababangis na mga aswang at muntikan na niyang isugal ang buhay niya. Salamat na lang at tinulungan siya ng babaeng iyon. Bukas na bukas nga, kakausapin niya ito. Hihingi ng mga paliwanag at sa pagkakataong iyon, madaragdagan ang impormasyon niya tungkol sa mga aswang. Kinabukasan, maagang bumangon si Haji ng araw na iyon. Nagisnan niya na wala siya sa sarili niyang kwarto. Nang maalala ang mga nangyari, napahinga siya ng malalim. Hindi niya lubos maisip na buwis buhay pala ang gagawin niyang pagkuha ng mga larawan sa isang resort na iyon sa Batangas. Buong akala niya, kukuha lang siya ng mga larawan at iiwasan na ang mga ito. Hindi niya akalaing mas brutal pa pala doon ang mga aswang. Nilinis niya ang kanyang hinigaan sa kainayos ang sarili. Katulad ng nakagawian, hindi niya kinakalimutang maglagay ng pumada sa kanyang buhok at lumabas ng kwarto. Bumungad sa kanya ang maaliwalas na kapaligiran. Hula ni Haji, mahilig sa halaman ang babaeng nagligtas sa kanya kagabi. Maraming nakapalibot na bulaklak sa bakuran nito. Nakikita niya iyon sa pamamagitan ng salamin na dingding. Malawak ang bahay ng dalagang sinamahan niya. Malinis at mukhang pangmayaman. Elegante at makabago ang mga kagamitan. Sa tingin ni Haji, hindi basta ang mga nakatira sa tahanang ito. Gising ka na pala. Wika sa kanya ng pamilyar na boses, kaya dali-dali siyang lumingon. Nakita niya ang babaeng nagligtas sa kanya kagabi at naklaro ng malinaw ang mukha nito. May katangkaran ito pero hindi naman iyong tipong lalagpas sa kanya ang taas. Maputi at medyo makurba ang katawan. Sa madaling salita ay sexy. Hindi kagaya kagabi, walang kolorete ang mukha ng dalaga. Simple lamang ito tignan ngayon sa suot na capri pants at kulay asul na blouse. Taas ang kilay ng babae habang nakatingin sa kanya. Mukhang hindi nito gusto ang tinitignan. Tapos mo na akong suriin? Para kang nagda-dissect ng palaka. Nakangisi nitong wika at nilagpasan siya. Kahit walang sinabi ang babae, ay sumunod siya rito papalabas ng bahay. Sa garden sila nagtungo at naupo sa nakahandang upuan. Ako nga pala si Haji. Panimula niya at iniabot ang kamay sa babae. Pero sa halip na tanggapin ito, ay tinitigan lang ng dalaga ang kamay niya. Para mabawasan ang pagkakapahiya, marahang binawi ni Haji ang kamay at nginitian ang dalaga. Ako si Syra. Isa akong anak ng albularyo. Napangangasa narinig si Haji. Albularyo? Bakit parang hindi naman pang albularyo ang itsura ng babaeng ito? Mas mukha nga itong action star sa ginawa nito kagabi. Bulong niya sa isip. Albularyo? Naisatinig niyang salita. Mahinang natawa si Syra. Nag-e-expect ka ba na katulad pa din si tatay sa mga nagdaang albularyo na may suot na mga anting-anting, maaba ang balbas, kakaiba manalita at nakatira sa kamalig sa gitna ng masukal na kagubatan? Pasensya na pero nakikiuso din kami sa pag-usad ng makabagong teknolohiya. Ang mga dating kagamitan na ginagamit ni tatay bilang albularyo ay hindi ko na masasabing epektibo pa sa panahon ngayon. Kailangan din naming i-upgrade ang mga yon. Mas lalong namanga si Haji. Simulat sa pool ay pangarap na niyang makakilala ng isang albularyo. Pero ang makatagpo ng kagaya ni Syra ay kakaiba ito. Mga makabagong bersyon ng albularyo? Nasaan nga pala ang tatay mo?
Inginuso ni Syra ang isang hiwalay na silid sa tapat ng kanilang tahanan. Kulay puti ang lahat ng pintura noon. Ang mga salamin ay natatakpan ng kulay gray na bintana, tanda na may mga bagay doon na nakatago na makikita lamang kapag pumasok ka sa loob. Busy siya sa loob. Bakit? Umiling kaagad si Haji. Sa tingin niya, hindi naman istrikta si Syra. Prangka lang ito magsalita. Kapag may gustong itanong, ay hindi nag-aaksaya ng panahon. Gusto niya ang ganitong klaseng babae. Nakatitig siya kay Syra, ngunit kaagad namula ang mga pisngi niya nang maisip iyon. Kakakilala niya pa lang sa babae. Hindi siya dapat lumandi sa kalagitnaan ng trabaho. Napaisip si Haji, nagtatrabaho pa ba siya? Inalala niya ang mga nangyari kagabi. Kailangan pa niyang mag-report kay Sir Onan. Tapos ang nanay at tatay niya, baka nag-aalala na ang mga iyon. Tatawag din siya mamaya. Salamat nga pala ulit sa pagligtas mo sa akin. Huwag mo sanang mamasamain. Bakit mo nga pala ginawa yun? Dumikwatro si Syra at tumitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Nakatakda sana kung umatake sa mga aswang kagabi. Handa na ako eh. Pero nakita kita doon. Hindi ko maatim na pumatay ng aswang nang may nadadamay na inosente. Pero sa tingin ko, hindi ka ganon. Kinukuhanan mo sila ng litrato. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ginagawa yon? Tumikhim si Haji. Nagbabakasyon lang naman ako. Nagbabakasyon? Sa resort ng mga aswang? Tanga ka ba? Sa dami ng pwedeng pagbakasyonan, sa resort pa ng mga aswang? Ang sakit mo naman magsalita. Bumuga ng hangin si Syra at inayos ang mga binti. Sa simpleng kilos ng dalaga ay hindi maiwasang magtaka ni Haji kung bakit nahihipnotismo siya at napapasunod ng tingin sa galaw ng mga paa nito. Marami na sa taga-roon ang nakakaalam na ang pinasok mong resort ay pinamumugaran ng mga aswang. Imposible naman na hindi ka nila sinabihan. Unless gusto mong magpakamatay o may gusto kang malaman sa lugar na yon. Ano nga bang totoo? Walang balak si Haji na sabihin iyon sa dalaga. May pinirmahan siyang kontrata at kailangan niyang sumunod sa mga patakaran. Hilaw na napangiti si Haji at pinilit na tinago ang kanyang pagkabalisa. Wala. Nagbabakasyon lang talaga ako sa lugar na iyon. Isa akong litratista at manunulat din. Bali, nagsusulat ako ng mga articles tungkol sa nagagandahang beaches dito sa Pilipinas. Normal na sa akin ang manguha ng litrato para may maipakita ako sa boss ko pag uwi. Hindi ko lang inaasahan na makakakuha ako ng mga litrato na kahit kailan ay hindi mapapaniwalaan ng mga tao oras na ilanta dito sa media. Gustong umuwi ni Haji dahil sa kanyang mga sinabi. Aminado siya na may halong kasinungalingan ang lumalabas sa kanyang bibig. Balak mo ba tong ipakita sa kanila? Siyempre hindi. Baka mamaya may nabuhay pa sa mga aswang na inatake mo doon. Balikan pa tayo. Ano nga pala ang mga ibinato mo sa kanila kagabi? Parang ang ganda eh. Ngumiti si Syra at sinuklay ang kanyang buhok gamit ang daliri. Sa pagkakataong iyon, nalipat naman sa mga kamay ni Syra ang tingin ni Haji. Isa sa mga na-upgrade na gamit ni tatay. Teka lang, ikaw ang dapat na tinatanong ko. Bakit sa dinami-rami ng lugar na pwede mong pagbakasyonan, sa resort na yun pa? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Sa pagkakataong iyon, hindi na itanggi ni Haji ang pagsang-ayon sa babae dahil sa itinanong nito. Naniniwala siya sa aswang at sa totoo lang, ngayong may nakaengkwentro na siyang mga nasabing nilalang, mas lalong lumalim ang pagka-interes niya sa mga nasabing bagay. Naniniwala ako sa kanila kahit ngayon lang ako nakakita. Hindi ko akalaing nakakatakot pala sila. Tama ka. Pero isa sa mga dapat mong tandaan, Haji. Hindi ka dapat nagpapasindak sa harapan nila. Kapag natakot ka, talo ka na. Kasi kaya ka nilang masakop sa kapangyarihang meron sila.
Kapag nasindak ka, inaalam nila kagad kung ano ang mga kahinaan mo at gagamitin nila ang mga iyon laban sa'yo. Naramdaman ng binata na nag-iba ang tono ng boses ni Zaira. Kaya pakiwari niya, may mas malalim itong pinaghuhugutan. Marahil matinding galit laban sa mga aswang. Naputol ang pag-uusap nila nang bumukas ang pinto na tinuro kanina ni Zaira. Iniluwa mula rito ang isang lalaki na sa tansya ni Haji ay nasa mid-50s. Medyo maputi rin at may pagkakahawig kay Zaira. Marahil ito ang ama ng dalaga. "Zaira anak, mabuti na lang at gising na ang bisita mo. Kumusta ka iho?" Hindi maganda ugaga si Haji sa pagtanggap sa kamay ng lalaki nang makipaglamano ito sa kanya. May suot na lab coat ang lalaki. May suot ding eyeglasses. Pero may nakataklay na agimat sa kanyang liig. Base sa itsura nito, parang nakita niya na sa isa sa mga larawang nakadisplay sa bahay ni Sir Onad. "Ayos naman po ako. Kayo po?" "Ayos lang din ako iho. Ako nga pala si Earl Timothy Suarez. Pwede mo ako tawagin bilang si Kaenteng, isang makabagong albularyo." Bagyang iniayos ni Kaenteng ang kanyang salamin at pailalim na tinignan si Haji. Pero dahil matalas din ang paningin ng binata, ay kaagad niya itong napansin. "Ako naman po si Haji, isa akong litratista na manunulat din. Gumagawa po ako ng mga articles sa isang magazine." Tumango si Kaenteng sa kanyang sinabi. May kutob siyang hindi ito kumbinsido, pero wala naman siyang ibang magagawa kundi ang sabihin na lamang ang kahit ano para mabilis na malihis ang pagdududa nito tungkol sa tunay na pakay niya sa lugar na iyon. "Nakakamangha! Unang pagkakataon kong makakilala ng isang litratista. At kung suswertihin nga naman, nakakuha pa ng iilang litrato ng mga aswang." "Naku, wala naman po akong balak na ilabas ang mga ito. Baka itago ko na lang kasi hindi naman talaga yun ang pakay ko doon. Balak ko lang sanang manguha ng litrato ng magagandang beach at kumausap ng iilang lokal na taga roon. Kaso hindi na ako nakapag-interview dahil nga nangyari na yung pag-atake." Nagpalipat-lipat ang tingin ni Kaenteng kay Haji at sa anak niyang si Zaira. Alam ng binata, may iniisip si Kaenteng dahil ilang sandali lang, kinausap na nito ang anak. "Ako na ang magpapanggap na lokal na taga Batangas. Pero ipakilala mo pa din ang aking sarili bilang isang albularyo. Umaasa ako na mapapasikat mo din ako, hindi dahil sa kakayahan ko, kundi para maging babala ako sa mga makakabasang aswang sa artikel mo na may mga tao pang handang kumalaban sa kanila, kahit ilang henerasyon pa ang dumaan." "Tay!" Angil ni Zaira. Tila ba napahiya ang dalaga sa inastan ng kanyang ama. "Zaira anak, pagkakataon na natin ito. Mas mapapabilis ang pagtunto natin sa hinahanap nating aswang. Kaya ayusan mo na ako at ikaw ang kukuha sa amin ni Haji ng litrato." "Ano?" Natawa na ng tuluyan si Haji nang makita ang nanlalaking mga mata ni Zaira na tila ba natalo sa sugal dahil sa narinig na utos ng kanyang ama. Makalipas ang ilang oras, naging abala na nga si Haji sa pag-i-interview sa lalaki. Nakailang shots pa sila na may solo at magkasama hanggang sa mapagpasyahan nilang sapat na ang kanilang mga nalikom na larawan. "Paniguradong matutuwa ang boss ko rito," wika ni Haji na ikinatango naman ni Kaenteng. Kanina, habang kinukuhanan niya ng larawan ng albularyo, ay pasimple niyang kinunan ang suot nitong kwintas para malaman kung anong klaseng agimat nga ba ang suot nito. Wala namang kasing naikwento si Kaenteng. Duda din siya kung ibabahagi ba nito ang kaalaman tungkol sa nasabing agimat. Dahil karamihan sa mga napag-alaman niyang albularyo ay hindi naman talaga pala kwento sa mga pinangangalagaan nilang agimat. Nagpaalam na si Kaenteng matapos ang interview. Napagod daw kasi ang lalaki sa pagsasagawa ng panibagong pangontra laban sa aswang, kaya kailangan na nitong magpahinga. Naiwan silang dalawa ni Zaira sa sala.
Kasalukuyan niyang pinagmamasdan ang nakuhang litrato, samantala si Syra naman ay nagbabasa ng libro. Hindi ko akalaing masaya palang kasama ang tatay mo. Bigla niyang komento na ikinatigil ni Syra sa pagpalipat-lipat ng pahina. Kumpara ngayon, mas masaya siya dati. Noong nabubuhay pa si nanay. Napatingin si Haji sa kanya. Nariyan na naman ang kakaibang bigat sa tono ng boses ng dalaga. Kung hindi mo sana mamasamain, nasaan nga pala ang nanay mo? Patay na siya. Buong kapaitang wika ni Syra. Pasensya na. Binatay siya ng mga aswang. Ito ang dahilan kung bakit ko hinahanap ang mga kauri nila. Alam kong hindi ako matatahimik hanggat hindi ko na ipaghihiganti si nanay. Hindi nakasagot sa puntong iyon si Haji. Hindi siya makarelate sa sinasabi nito dahil sa awa ng Panginoon ay kumpleto pa naman ang pamilya niya. Simula nang patahin ng mga aswang ang aking ina, hindi na ako nagkaroon ng maayos at normal na buhay. Nasanay na kami ni tatay na lumalaban. Kuminsan, palipat-lipat kami ng dirahan sa kadahilan ng kailangan naming malaman kung ano ba talaga ang lihim at kakayahan ng mga aswang. Pinunasan ni Syra ang kanyang mga mata. Hinaplos ng awa ang puso ni Haji ng mga sandaling iyon. Naisip niya na maswerte pa din siya sa buhay. Kahit kasi salat sila sa mga material na bagay at kahit anong pangangailangan ay naroon naman ang kanyang mga magulang na nakahandang umalalay sa kanya. Palagi siyang sinusubaybayan simula pa noong bata pa lamang siya hanggang sa tuluyan na siyang magbinata. Hindi ko alam na mahirap pala ang pinagdaanan mo, Syra. Pasensya na. Bumuntong hininga si Syra. Inabot nito sa kanya ang binabasang libro. Alam mo bang nahahanay ang mga aswang sa bawat antas at lahi? Hindi sila iisang klaseng nilalang lang. Ang mga kagaya nila ay parang tao din lang. May kanya-kanyang dugo ng pagkaaswang, kagaya ng bangkilan, harimondon, bagat, abwak, gabunan, at marami pang iba. May kanya-kanya silang kapangyarihan at kakayahan. Kaya naman si tatay ay hindi humihinto sa paghahalo-halo ng mga pangontra na tatalo sa bawat aswang. Paliwanag ni Syra. Sinubukan ni Haji na buklatin ang nasabing libro. Nagulat siya sa dami na kanyang nakikita mga larawan ng aswang, mga pangalan nito at pinagmulang lahi. Hindi ko akalain na napakarami pa palang klase ng aswang. Wika ni Haji sa babae. Mga aswang bongo ang nakaengkwentro natin sa Batangas. Panimula ni Syra na ikinalaki ng mga mata ni Haji. Aswang na bungo? Oo, pero kumakain lamang sila ng karne ng tao kung gugustuhin lang nila. Mas gusto nilang manghawa ng kapwa para magparami. Sila yung mga sinaunang uri ng aswang. Itim na itim ang balat, mapupula at nanilisik ang mga mata. Malahalimaw ang katawan at may pambihirang lakas at bilis. Umaamot ng lakas mula sa buwan. Mukha lang silang mga pangkaraniwang aswang pero may nalalaman sila sa lihim na karunungan. Pinaniniwalaang dati silang mga mandirigma ng hari ng aswang. Ngunit dahil sa kanilang taglay na kakayahan, tumiwalag sila at bumuo ng sarili nilang lipi. Hindi makapaniwala si Haji sa kanyang mga narinig. Kabisado ni Syra ang mga aswang at may litrato din ang nilalarawan niyang nilalang sa libro. Katulad nga nito ang nakuhanan niyang akto ng mga babae na nagpapalit ng anyo. Marami pa pala akong hindi alam tungkol sa mga aswang. Hindi ko akalain na may kanya-kanya silang kakayahan. Meron nga. Hindi rin sila tinatablan ng buntot pagi. Nasasaktan naman sila ay panandalian lamang. Mas tumatalab sa kanila ang pinatulis na bagakay at langis na pinapasabog malapit sa kanila. Sa pamamagitan yon, nawawasak natin ang orasyon na nakapalibot sa kanila. Manghang-mangha si Haji sa kanyang nalaman. Bata pa lang siya, nakamulatan niya na ang kwentong aswang.
Lalo na kung ang kanyang nanay ang magkikwento. Ngunit ang mga sinasabi ni Syra sa kanya ngayon ay bago sa kanyang pandinig. Mas delikado at nakakasindak. Napakarami pa pala niyang hindi alam tungkol sa mga aswang. Wala ito sa seminar na dinaluhan niya kasama ang pinagkakatiwalaang mga tao ni Sir Onad. Tumayo si Syra at sinulyapan ang suot na relo. Tanghali na. Mukhang natatagalan ka ng gusto sa bahay namin. Napangiwi si Haji. Bakit? Ayaw mo na ba ako makasama? Tumaas ang kaliwang kilay ni Syra sa narinig. Haji, abala akong tao. Pinagbigyan lang kita ngayon dahil nasa poder ka namin. Pero may limitasyon ang pag-i-entertain ko sa'yo. Kailangan ko nang balikan ang mga obligasyon ko. At alam ko, may trabaho ka. Kailangan mo nang umalis. Diretsahang wika ni Syra, dahilan para mapalabi si Haji. Mas istrikto si Syra kaysa kay Sir Onad. Siya ang tipo ng babaeng hindi naisuwayin ng kahit sino. Kaya naman, para matahimik na din ito, ay itinaas niya na ang dalawang magkabilang kamay bilang pagsuko. Sige na, uuwi na ako. Maraming salamat sa tulong na binigay mo ha, madam. Bago pa man umangal si Syra, ay pumihit na patalikod si Haji at nagmamadaling inihanda ang sarili. May pera pa naman siya, pero nagpapasalamat din si Haji dahil inalok siya ng dalaga na ihatid sa labasan. Napagtanto niyang isang malaking palayan pala ang nakapalibot sa kabuuan ng pagmamay-aring lupain ni Kaenting. Maraming salamat, Syra. Ang bait mo. Bukod sa maganda ka na. Aniya pagkatanggal ng helmet at inabot sa dalaga. Walang anuman. Kaligayahan ko na makatulong sa kapwa. Tipid namang saad ni Syra. Walang tao sa kanilang kinaroroonan pero alam ni Haji sa unahan ng kalsadang iyon ay naroon na ang highway kung saan pwede na siyang pumara ng masasakyan kahit taxi man lang. Sana magkita pa tayo uli. Baka naman ako na lang ang pupunta sa bahay mo para makapag-usap pa tayo tungkol sa mga aswang. Wika ni Haji. Ngumiti si Syra. Isang totoong ngiti na kaagad din namang napalis at napalitan ng kaseryosohan. May inilabas na maliit na spray ng pabango. Alam ko, magkikita ba tayo, Haji? Pero sa pagkakataong ito, ako ang pupunta sa'yo. Ayaw kong ilagay mo sa kompromiso ang nag-iisang lugar na tinitirahan namin. Nakakasawa ng lumipat. Nagugulo ang itinaas ni Haji ang tingin sa kamay ni Syra. Walang pakundangang inispray ng dalaga ang laman noon sa mukha niya, kung saan saktong malalanghap niya kaagad. Saglit siyang natulala. Haji, hindi ko na mababago ang paraan ng pagkakakilala natin. Pareho tayong may kakaibang interes sa usaping aswang. Pero ako ang pupunta sa'yo kapag mag-uusap tayo. Makakalimutan mo ang daan papunta sa bahay namin at makakalimutan mo kung taga saan ako. Ako lang ang pupunta sa'yo. Hindi mo maaalala kung saan tayo dumaan o kung saang lugar tayo naroroon. Iyon lang ang kanyang narinig at nagpakurap-kurap na si Haji. Hindi makapaniwalang napatingin siya sa paligid. Wow! Ano nangyari? Ba't ang bilis yata natin nakarating dito? Hindi ko malang napansin na bumiyahe tayo. Saan nga pala ang bahay niyo? Tanong pa ni Haji na tila kagigising pa lang ng malay. Tumawa si Syra. Huwag ka nang magtanong. Umuwi ka na sa inyo. Balang araw, magpapakita din ako sa'yo. Teka, paano kita makakausap uli? Pahingi na lang ng cellphone number mo. Kusa akong lalapit sa'yo kapag kailangan mo ang tulong ko. Alam kong magkikita pa tayo. Aniya at tinalikuran na ang binata, saka sumakay na sa kanyang motorsiklo. Nang hindi na nito makikita ang kanyang reaksyon, ay inilabas niya mula sa bulsa ng suot niyang leather jacket ang iilang larawan na pasimple niyang kinuha mula sa kamera ni Haji. Hindi magtataka ang binata na nagalaw niya iyon dahil kumuha lamang siya ng kopya sa tulong ng makabagong mga equipment na meron sa tahanan nila. At ibinalik din ang mahalagang bagay na iyon
sa gamit ng binata. Alam kong hindi ka lang simpleng letratista, Haji. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa'yo. Kailangan kong malaman kung dapat ba kitang pagkatiwalaan. Nagsinungaling ka sa akin sa pagsasabing isa ka lang trabahanteng naghahanap ng maisusulat na article. Mahina niyang wika na tanging siya lamang ang nakakarinig. Isinuot niya na ang helmet, binuhay niya na ang makina ng motor at sumaludo kay Haji. Hindi na din siya nag-abala pang magpaalam at pinaharurot na lamang ng mabilis ang kanyang motorsiklo. Napakamot ng kanyang ulo si Haji. Babaeng to, iniwan na lang ako bigla. Hindi ba niya alam na hindi ko kabisado ang lugar na ito? Buti na lang talaga may pera ako. Pwede ako mag-taxi. Uwi ka niya pa sa sarili. Nagtungo na nga siya sa kalsada at pumara ng taxi. Ilang oras din siyang bumiyahe hanggang sa makita niya ang pamilyar na kalsada papunta sa bahay nila Sir Onad. Doon niya binalak maunang magpunta dahil kailangan niyang ipasa muna ang report niya sa matanda. Pagkarating sa subdivision, kaagad siyang nag-doorbell. Pinagbuksan siya ng gwardiya dahil kilala din naman siya nito. Dumiretso siya sa study room ni Sir Onad para iabot ang mga nalikom niyang ebidensya at mga litrato. 3 katok lang ang pinakawalan niya at narinig kaagad ang boses ni Sir Onad na pinapapasok na siya. Wala namang pagdadalawang isip na nilapitan niya ang lalaki nang makapasok. Haji, hindi ko inaasahan ang mabilis mong pagdating. Tingin ko, natapos mo na ng maaga ang misyon mo. Ngumisi si Haji at iniabot ang kanyang mga nalikom na larawan. Kahit mabilis ko pong natapos ang aking misyon, marami akong bagay na nalaman, Sir Onad. Sa katunayan, printed na ang lahat ng kailangan mong malaman at nasa loob na ng envelope. Pumalakpak si Sir Onad at puno ng pagkamangha na napatingin kay Haji. May bonus ka sa akin. Hindi ako nagkamali ng pagkuha sa iyo, Haji. Mabilis kang magtrabaho. Ngumiti si Haji sa tinuran sa kanya ni Sir Onad. Wala din naman siyang balak biguin ito. Binuklat ng lalaki ang envelope. Inisa-isa ni Sir Onad ang mga larawan na naroon. Tumango-tango ito at malapad ng ngiting kinamayan siya. Gusto ko ang pagkuha mo ng mga larawang ito. Kitang-kita ang ebidensya ng pagbabagong anyo. Ang mga nakatambak na mga bangkay at ang akala'y maganda at malaparaisong ganda ng dalampasigan na may tinatagong kahindik-hindik na sikreto. Inasikaso kaagad ng kanyang boss ang napagkasundo ang dagdag na 5,000. Nang matanggap niya ang pera, magalang na siyang nagpaalam sa kanyang amo. Tatawagan kita para sa next assignment mo. Magpalamig ka muna, Haji. Uwi ka ni Sir Onad. Masayang umalis si Haji at sumakay kaagad ng taxi. Malaki-laki ang kinita niya sa assignment niyang iyon, kaya naisip niyang mas pagbubutihan pa niya ang susunod niyang trabaho. Sa isang mall siya dumiretso at namili ng mga pampasalubong. Nais niyang matuwa ang mga magulang at ang ate niya sa kanyang dadalhing mga regalo. Nasa isang tindahan siya ng mga native delicacies nang may mapansin siyang 2 kabataang babae. Panay ang bulungan nito na ikinailing niya. Lahat na lang ng tao na nakikita niya, hindi talaga naiiwasan ang pagkamarites. Kaso lang, iba ang pinag-uusapan ng 2 ito. Nakatitig sila sa isang matandang babae na may mahabang buhok na nakatitig sa tindahan ng mga souvenirs na may mga panindang scented candles. Hindi gumagalaw ang babae doon, kaya halos maubos ang oras ng 2 kabataan sa pagdidebate ng kahit ano tungkol sa ginang. Pustahan tayo, bes. Mangkukulam yan. Mangkukulam? Makaswang ka mo. Wika ng isa at sabay pa silang natawa. Napatingin naman si Haji sa matandang babae at nakita niya ang dahan-dahang paglingon nito. Ang namamanghang mukha nito na kanina ay nakita niya habang abala sa katitingin sa mga kandila ay biglang naglaho at napalitan ng panlilisik ng mga mata. Maya-maya lang nagulat si Haji nang makaramdam ng pamamasa sa kanyang bulsa.
Sinubukan niyang dukutin ang bagay na nilagay niya sa bulsa at ikinabigla ang nakitang pagkulo ng botelya ng langis, kaya siya natarantang muling nilingon ang ginang. Walang babala itong tumakbo at sumugod sa dalawang dalagita na gayon na lamang ang pagkasindak. "Tumabi kayo!" sigaw niya at kaagad tinulak ang dalawang dalagita, dahilan para mangudngod ang mukha ng matanda sa makintab na sahig ng mall. Mabalasik itong lumingon sa kanila na ikinaatras naman ni Haji. Nagkatinginan sila ng matanda at nakita niyang baliktad ang kanyang refleksyon sa mga mata nito. Isang aswang. Hindi nakapagsalita ang matanda, pero mas lalo pang sumama ang tingin nito sa kanya. Kaya naman umatras na siya at nagmadaling nilisan ang lugar. Lalo na at nakatitig pa din ng masama sa kanya ang babaeng matanda. Umalis na din ang dalawang dalagita na napagtantong delikado pala ang ginagawa nilang pagkutya sa matandang iyon. Hindi niya lubos akalain na maging sa Maynila ay may mga makikita siyang nilalang kagaya ng nasa harapan niya kanina. Muntika na si Haji kaya kailangan niya mag-ingat. Alam niyang matalas ang pakiramdam ng mga aswang at may pakiwari siyang ang mga nilalang na nakasagupa nila ni Syra sa Batangas ay tinutugis siya. Nagmamadaling umuwi si Haji sa kanilang tahanan. Ang kanyang mukhang halos hindi maipinta ay pinilit niyang baguhin. Nang maglakad siya papasok sa eskinita, nakapaskil na ang ngiti sa kanyang labi. Habang naglalakad ay may nakasalubong siya, mga kaibigan at kakilala niyang kapitbahay. Nakipag-apiran ito sa kanya at bumati. "Astig ka na ngayon, tol ah!" Pansin ng isa sa kanyang mga kaibigan na si James. "Umaasenso ka na, tol!" Wika naman ni Romel. Walang ibang isinagot si Haji kundi tawa lang at iling, hanggang sa makasalubong niya naman ang kanyang ate Sharon. Haji! "Uy, ate, papasok ka na ba? Ang aga naman." Oo, kailangan maaga ako. Maglalakad lang kasi ako. Dinaklot ng awa ang puso ni Haji. Kita niya sa itsura ng kanyang ate na nagsusumikap ito. Ngumiti siya at inakbayan ang kapatid. "Ate, 3 oras pa naman bago ang duty mo. Kapag maglalakad ka, mapapagod ka lang lalo at hindi ka makakapagtrabaho ng maayos. Bumalik na muna tayo sa bahay, ate. May dala akong pasalubong. Huwag kang mag-alala at bibigyan kita ng pamasahe mamaya pagpasok." Kaagad na nagliwanag ang mukha ni Sharon nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid. Nako, napakabait mo naman, Haji. Nakakahiya sa'yo. Kung tutuusin, ako tong nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ako ang walang matinong trabaho. Nahihiya niyang wika. "Ate, wag mo nang isipin yun. Hindi naman kasi permanente itong trabahong ito. Sinasamantala ko lang habang may pagkakataon pa. At siyempre, isa ka na sa maaambunan ng sweldo na ibibigay sa akin ni boss." Nakita niyang pinalis ng kanyang ate ang luhang sumusungaw sa mga mata nito. Niyakap niya si Sharon para pagaanin ang loob nito. Salamat, Haji, ha? Napakaswerte ko at may kapatid akong kagaya mo. Pumihit papabalik si Sharon, kasunod ng kanyang kapatid. Nang papasok na sila sa bahay, naabutan nilang abalang nanonood ng palabas sa telebisyon ang kanilang mga magulang. Nay! Tay! Andito na po si Haji! Bungad ni Sharon nang makapasok siya sa bahay. Napuno naman ng galak ang mukha ng kanilang mga magulang. "Naku, salamat naman at nakauwi ka na, anak!" Masayang bati ni Mang Ricky at Aling Sofia. Magalang namang nagmano si Haji sa dalawang matanda. "May dala po akong pasalubong para sa inyo," aniya at iniabot ang mga pinamili niyang supot. Simulat sa pool na natuto siyang kumita ng pera, ngayon lang siya nagkaroon ng sobra-sobrang pambili na hindi nila kayang ubusin sa isang buwan. Dati kasi, ang kinikita ni Aling Sofia, Mang Ricky at Ate Sharon niya ay kailiit kahit pa isama ang kanyang sahod. Ngayon, nagagawa nilang bumili ng pagkain at nakakapamili pa sa mga kani-kanilang gusto. "Nay, ito nga pala ang sahod ko."
iniabot niya sa ginang ang 5,000 na binigay sa kanya ni Sir Onan. Inabutan din niya ang kanyang ama at ate na walang paglagyan ang labis na tuwa. Maraming salamat, Haji. Wika nito at niyakap siya. Ngumiti naman kaagad si Haji at bumuntong hininga. Kung alam lang ng kanyang mga magulang na ang perang natanggap nila ay kabayaran sa muntikan niya ng pagsusugal ng kanyang buhay, marahil mas nanaisin pa ng mga ito na magtiis sa payak na buhay at salat sa kahirapan para lang matiyak ang kaligtasan nilang lahat. Matapos ang munti nilang pagsasalo-salo, kaagad siyang nagpaalam sa kanyang ina na magpapahinga na muna sa kwarto. Alam niyang hindi matagal ang binigay na bakasyon sa kanya ng kanyang amo at ipapatawag din siya kaagad nito. Hindi niya ibinahagi sa mga magulang ang nangyari sa Batangas. Natatakot siyang magpaliwanag na baka magkamali siya ng kwento at mapilitan siyang aminin na walang katotohanan ang sinasabi niyang pagkuha ng mga larawan ng mga historical artifacts sa nasabing lugar. Nang mahiga siya sa kama, kinalikot niya ang kamera. Paulit-ulit niyang binabalikan ang mga larawang nakuha sa lugar na iyon hanggang sa mapatitig siya sa isang larawan na nagpakabog sa kanyang dibdib. Isa sa mga nasa larawan ay ang matandang nagbigay sa kanya ng babala na huwag basta-bastang magkakamaling tumapak sa resort dahil pinamumugaran ito ng mga aswang. Parang pamilyar sa akin ang mukha niya. Mahinang wika ni Haji sa kanyang sarili. Saglit pa siyang nag-isip at inalala kung saan banda niya nakita muli ang matanda hanggang sa mapamulagat siya. Sa mall! Sa mall niya nakita ang matandang nagsabi sa kanya na huwag nang papasok sa resort. Napatayo si Haji at nasa po ang kanyang ulo. Bakit naman pinagbawalan siya ng matanda? Gayong balak naman pala siya nitong atakihin ng solo. Bago pa man muling mahulog sa malalim na pag-iisip si Haji, ay narinig na niya ang natatarantang sigaw ng kanyang nanay Sofia. Kaya gayon na lang ang pagmamadali niyang makababa. Naabutan niyang nanonood pa din ng telebisyon si Aling Sofia. Ngunit nakatutok ito sa isang balita. Narinig pa niya ang entradang musika nito bago magsalita ang kilalang reporter na si Angelica Muñoz. Sa ulo ng nagbabagang balita, isang resort sa Batangas pinasabog. Pinaniniwalang salarin sa krimen. Nakatakas! Napanganga si Haji nang makita ang dalawang bulto ng isang babae at isang lalaki na mabilis sumampa sa motorsiklo at pinaharurot na ito palayo. Kumabog ang kanyang dibdib at halos hindi makalingon sa kanyang balita. Base sa initial findings ng pulisya, inaalam pa kung sino ang dalawang taong umatake sa kilalang resort sa Batangas. Dangan nga lang at hindi sila nakita ng malinaw sa CCTV dahil bukod sa madilim ang kabuuan ng lugar ay may kalayuan din sila sa kamera. Ay nako, delikado na talagang panahon ngayon. Pati ang nananahimik na resort pinasabog pa. Ano kaya ang motibo nila at ginawang bagay na yun? Komento ni Aling Sofia, kaya hilaw na napangiti si Haji. Nay, alam mo naman na marami talagang loko ngayon. Isa lang iyan sa mga gawain ng masasamang loob. Pero malay din natin, baka may sikreto ang resort kaya sila pinasabog. Aba, bakit mo naman pinagtatanggol ang mga taong yan? Kilala mo ba sila? Namutla si Haji sa tinura ng kanyang ina, ni hindi niya magawang makapagsalita. Gayon pa man, pinili niya pa din maging kaswal. Hindi naman po sa ganoon, inay. Ang sa akin lang naman, baka may rason kung bakit sila nagkakagulo. Minsan kasi, kung sino pa ang inaakala nating kawawa, ay siya pa pala ang naghahasik ng lagim. Sa bagay, nakakainis lang kasi ang mga ganyan. Oo nga pala. Kung manunood ka pa, ikaw na lang ang magpatay ng TV, nak. Magluluto na ako. Anito at iniwan na siya. Napakamot na lamang ng ulo niya si Haji. Munti ka na siyang mahuli ng nanay niya.
Dapat talaga mag-ingat na siya sa mga susunod niyang gagawin. Hindi pwedeng malaman ng mga ito na mga aswang ang pinagkakaabalahan niyang trabahuin ngayon. Hindi pwede. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa mga kasunod na pakikipagsapalaran ni Haji na isang litratista ng mga hindi pangkaraniwang bagay at mga aswang. Bago matapos ang bidyong ito ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para updated ka palagi at bilang pagsuporta na rin sa ating munting channel. Maraming salamat mga katribo ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.